Good day everyone, good day sir. Now, so we have a code here that will iterate a pattern which is hourglass pattern. So since yung size is nakabase kay user, so we need to construct a instruction that will prompt the user na mag-enter ng size. And meron tayong variable na size na meron data type na int na and na ang value is magagaling kay user. So let's dive na kung paano ba nagagawa yung hourglass na pattern just using the for loop. So meron tayo ditong outer loop. So yung pala ating hourglass is binubuo siya ng upper body and lower body. So magkabukod siya ng dalawa yung outer loop natin na merong inner loop na dalawa din. So let's proceed muna sa upper body. So let's assume na ang enter na size ni user is 3. So si int I daw is equal sa size. So isipin equal siya sa size na in-enter ni user which is 3. So size equals 3. So isipin si I is equals 3. So then meron tayong condition na kung si I daw ba is greater than or equals to 1. So true. Kaya si 3 is greater than 1. So since nag-true, pasok tayo sa loop. So meron tayong condition na si I daw is si J. So pagpasok natin sa inner loop, meron din tayong initialization na si J daw is naka-initialize sa current value ni I. So ano bang current value ni I? So 3. Kasi bakit 3? So si I is equals to size. Then si J is equals to I. So 3 ang value ni J. Then condition. So si J daw is dapat less than or equals sa size. So which is 3. So 3 less than or equals to 3. So true. Since nag-true, magpapaksyon yung ating console.write space. So 1 space. Then yung ating cursor. Since nakapag-output, magmamodify na yung ating J. So madadagdagan ng isa. So ano ba yung current value ni I3? So magiging 4 yan. So kasi 3 plus 1 is 4. So then condition, si J ba is less than pa ba siya or equal sa size? So 4 less than or equal sa size is which is 3. So false na. Since sa false to, tigil na tong loop na to. So next loop na tayo. So next code. So dito sa ating next loop is meron tayong variable na naka-initialize sa 1, which is yung K. So K is equals 1. Then condition, K is less than sa current value ni I na minultiply sa 2. So ano bang current value ni I? So ang current value ni I ngayon is yung 3. So 3 times 2 is 6. So hanggang 6 lang tayo. So as you can see, nagmula tayo sa 1. Then dapat less than siya sa 6. So isabihin 5 beses magra-run yung ating loop. Itong loop na to. So isabihin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 6. So hindi natin sasabihin 6 since less than naman yung condition. So ibig sabihin nito is 5 beses mag-run yung ating console.write star. So yan, pagmula dito 1, 2, 3, ay mali, 2, 3, 4, mali na naman, 4, 5. So 5. So ang last natin is 5. Since na-output na natin yung 5 star, so mamamodify na yung ating K which is yung 5. So 5 plus 1 is 6. So 6 na. Tapos check the condition. Kung si K ba is less than pa ba siya sa 6. So 6 is not less than 6 but they're equal. So false na. So tigil na tong loop na to. Next code naman. Ano ba yung next code? Ang pagkatapos ng loop na to. Ito. So console.write line. So magrarun niya console.write line na yan. So yung console.write line natin is katabi nung star since console.write yung ating last command. Yan. So since natapos na mag-run tong mga to, mag-function. So magmo-modify na yung current value ng ating I. Which is ano ba yung current value ng ating I? Which is yung size.
So, ano ba, saan ba equal yung size? So, 3. Sabihin, this ang ating modifier is decrement. So, mababawasan ng isa yung ating I. So, 3 minus 1 is 2. So, since bumalik tayo sa outer loop, so, yung value ng ating inner loop is mare-reset or mare-reset based on their current value doon sa kanina. So, since to na ating I, so let's check the condition kung si I ba is greater than pa ba siya or equal sa 1. So, true. Since nag-true, pasok ulit tayo sa inner loop. So, si J is naka-initialize sa current value ni I. Ano bang current value ni I? So, 2. Ang current value ni I is 2. So, as you can see, ito yung current value ni I. So, isabihin to, si J is equals to na. So, si J ba is less than pa ba siya sa size? So, as you can see, nagmula tayo sa 2. Nagmula tayo sa 2. Then, hanggang ang size natin is 3. So, dapat equal lang daw sila. So, pag mula 2, so 2, 3. So, isabihin, dalawang beses magra-run yung loop na to. So, ano ba yung nasa loob ng loop? So, right. Console.write space. So, isabihin, dalawang space ang magra-run kasi 2, 3. Then, stop na yung loop kapag naging 4. So, mag-output tayo ng dalawang space. 1, 2. Then, yung ating cursor. So, ang ating is yung 3. So, since pag-output tayo ng dalawang space, so, mag-modify natin yung J. So, yung 3 natin is madadagdagan ng 1. Since naka-increment tayo. So, 4. Then, check the condition kung si J pa ba is less than or equal to size. So, which is false kasi 4 is greater than 3. So, since natapos na itong loop na to, so, next loop naman tayo. So, doon sa ating next loop is, yung si K is equal ulit siya sa 1. Then, yung condition is, multiply sa K less than I, yung current value ni I, or bang current value ni I. So, 2. I-multiply mo sa to, so 4 na. So, condition. So, yung K natin is nag-start sa 1. Then, yung condition is dapat less than siya sa 3. So, less than siya sa 4. So, hanggang 3 lang tayo. 1, 2, 3. So, yung sabihin, 3 beses magra-run yung ating console.write star. So, ito yung ating cursor, yung ating last. Then, 3 star. Since pag-output tayo ng 3 star. So, 1, 2, 3, diba? So, sabihin, ang huling value nun is 3. Then, mamomodify siya kasi na-output na natin. So, ibig sabihin, 3. Kaya siya 3 kasi nag-output tayo ng 3. So, in-assume na natin kasi ang condition kasi is, less than sa 4. So, tapos nag-start tayo sa 1. Isabihin, 1, 2, 3. So, 3 beses mag-run yung star. Then, na-outputan natin yung 3 star. Magmamodify yung ating K, which is 3 plus 1 is 4. Si 4 ba is less than pa ba siya sa 4? So, false since they're equal. Since sa tapos na to, magpa-function itong console.write line. So, ito. Katabi ng star. Since nag-function na to lahat, so, magmamodify uli yung current value ng ating outer loop, which is yung I, mababawasan ng 1. So, current value niya is 2, decremented by 1, so 1 na lang. So, let's check the condition. Since si I is equals 1, si I is greater than or equals to 1, so which is true. Then, pasok tayo sa inner loop. So, ang current value, so, yung ating inner loop is, yung kanyang initialization na si J is equal sa current value ni I. Ano ba ang current value ni I? So, 1. Sabihin, start tayo sa 1. Then, ano yung 3 natin? Ano yung size natin? So, 3. Since nag-start tayo sa 1, tapos, less than or equal siya sa 3. So, isabihin, 1, 2, 3. 3 beses mag-run tong space na to. So, let's print 3 space. 1, 2, 3. So, ito yung ating cursor. Then, isa pag-output na tayo. So, 3.
let's assume na 3 na kasi nag-output tayo ng tatlo. So sa pag-output na natin yung tatlong space, so mamodify na to, which is yung si 3 is magiging 4, madadagan siya ng 1. So magiging 4 na yan. Then check the condition kung si I ba is less than or equals pa sa size, so which is false kasi si 4 is greater than 3 na. Si size is 3 kaya false na. 4 is not less than. So next loop na tayo. So reset ulit tayo. So ito is 1 yan. Since reset yan, hindi siya na-reset yan. Kasi bumalik tayo ng outer loop. So dito sa ating sunod na loop is yung si k is equals 1. Then yung condition is k is less than sa I. Ano yung current value ni I, which is 1. So 1 times 2 is 2. Isabihin hanggang 2 lang. So isabihin 1 less than 2. Ang pinakang isabihin hanggang 1 lang tayo. Tapos start tayo sa 1. Magtatapos din sa 1. Isabihin isang beses lang. Mag-run yung star natin. So 1. So print natin yung star. So since sa pag-output tayo, modify na yung ating k. So yan, may ganito na. C2 ba is less than 1, so which is C2 ba is less than 2. So which is false. So since na false, next line next code na tayo, which is console.write line. Yan. So tapos sa lahat ng mga to, so ma-modify na yung ating outer loop. So babawasan siya ng 1. So 1 minus 1 is 0. So check the condition, si 0 ba is greater than pa ba siya equals 1. So false na. Since nag-false na, so stop na yung loop. It doesn't matter kung na-reset man yung value nito, kung true man yan nandito sa loob. So it doesn't matter na kasi nag-false na dito sa outer loop, so hindi na magra-run to. So next code na tayo, which is yung lower body na. So ito na ang next na magra-run. So dito sa ating lower body, ito yung lower body natin. So yung ating outer loop, so naka-initialize si I sa value na 1. Then less than siya sa size. So ano ba yung size? So 3. Sabihin dalawang beses mag-run tong loop, mag-run tong loop na to. So check the condition kung bang si I ba is less than sa 3. So 1 less than 3 is true. So pasok tayo sa inner loop na si J is naka-initialize sa current value ni I. So anong current value ni I? So ang current value ni I is 1. So si J ba is less than pa siya sa size, so true. So yung ating size is 3. Since nag-start tayo sa tawag doon. Since nag-start tayo sa 1, then size, so isabihin 1, ano ba yung size natin? 3. So nag-start tayo sa 1, so hanggang 2 lang tayo, 1, 2. Isabihin dalawang beses mag-run tong ano na to, itong space na yan. So dito, so 1, 2. So bantanta ka ba't nasa baba? Yung ating last command is console.write line, kaya nasa baba yung cursor na natin. So nakapag-output na tayo dalawang space, then cursor. Then so sabihin yung ating last is 2 kasi hanggang 2 lang. So since na-modify na natin, nakapag-output na tayo nito, ma-modify na yung ating I. So 2 plus 1 is 3. So si 3 ba is less than pa ba siya sa size? Si J ba is less than sa size, so sabihin yan is 3 less than 3 is false. So tigil na itong loop na ito, next lines of code na tayo. So sa ating next loop is si J is naka-initialize sa, so palitan natin to, gawin natin K para hindi tayo malito. So yan.
So, sa ating next loop is si K is naka-initialize sa value na 0. Then, meron tayong condition na si K daw is dapat less than or equal sa current value ni I, which is ano ba yung current value ni I? So, 1. So, condition, si 0 ba is less than ba siya or equal sa 1? So, true. So, since nag-true to, so, wait lang pala. Tapos you can see 1. So, start tayo sa 0. Tapos, ang condition natin is, so, may mali pala tayo. I-multiply pala siya sa 2. So, yung current value niya is i-multiply sa 2. So, ibig sabihin, si 1, i-multiply mo sa 2. So, 1 times 2 is 2. So, ibig sabihin ang condition natin is 2. 1 times 2. Ibig sabihin hanggang 2 lang. Since nag-start tayo sa 0, tapos hanggang 2, isabihin 3 beses magra-run yung ano natin, star. Kung ano yung nasa loob yan, so console.write star. So, sa 3 beses yan. So, bakit 3 beses? Hanggang 2 lang. So, kaya 3 beses, nag-start tayo sa 0. Kaya, 0, 1, 2. So, 3. So, 3 beses magra-run to. So, 3 star. Print tayo ng 3 star. 1, 2, 3. Then, since 3 hanggang 2 yan, di ba? Hanggang 2. So, let's assume lang. So, since na-output na natin yung tatlong star, so, modify na tayo, magpa-function na to. So, K incremented by 1 is 3. So, check the condition. Si 3 ba is less than pa ba siya or equal sa I? So, 3 less than or equal to 2 is false. So, since nag-false na, tigil na itong loop na to. Mag-aaral nito is yung console.write line. So, ayan. So, since natapos na, so, magmamodify na yung outer loop natin. So, si I daw is madadagdagan ng 1. So, 1 plus 1 is 1 plus 1. So, dito tayo. So, 1 plus 1 is 2. So, check the condition kung si I ba is less than pa sa size. So, ang mali pala natin dito is dapat ito ay hanggang 2 lang. Yan. So, bakit hanggang 2? Kasi nag-start tayo sa 1. Tapos less than siya sa size. So, hanggang 2 lang yan. So, yung band si 2 is si 2 ba is less than pa ba siya sa size? So, true. 2 is less than 3. So, since true, pasok tayo sa inner loop. So, sa ating inner loop, si J is naka-initialize sa current value ni I. Ano bang current value ni I? So, 2. So, si J is equals to 2. Then, condition, J is less than size. So, si J ba is less than sa size? So, isabihin yan is 2 less than 3. So, true. So, pre-print yung ating space. So, yan. 1. Then, yung ating cursor. Then, since sa pag-output tayo, modify. So, yung ating 2 is magiging 3. Kasi may increment siya ng 1. So, check the condition. Kung si J ba is less than sa size. So, 3 less than 3 is false. Because they're equal. Since nag-false na to, tigil na tong loop na to. Then, next loop na tayo. So, reset. So, since bumalik tayo sa outer loop, yung value nitong K na to is, since ang original value niya is 1, so, back to 1 ulit tayo. So, 1, then yung ating condition is K is less than or equals to I. Ano ba yung current value ni I? So 2. So, 2 times 2 is 4. So, hanggang 4. Ay, 0 pala tayo. 0 pala ang pinakang nito. So, start tayo sa 0. Ang original value pala nito is 0. So, nagkamali lang tayo. So, from 0 hanggang 4, isabihin 5 yan. Kasi 0, 1, 2, 3, 4. So, hanggang 4 lang. So, kasama yung 4 kasi less than or equal. Isabihin, 5 beses magra-run yung ating ito. 5 beses magra-run yung ating console.write.
So, ibig sabihin, ano ba yung laman ng console.write? So, star. Sabihin, magpiprint tayo ng 5 star. 1, 2, 3, 4, 5. Then, since nakapag-upload na tayo, let's assume lang kasi sabihin 4. In-advance lang natin, sabihin 4 na yan. Then, nakapag-upload na tayo ng ng 4 na star. Ng 5 kasi nag-start na siya 0. Baka kayo nalilito. So, kaya bakit naging 4 agad yan ay 0? So, kung utay-utayin natin yan, so, kunwari 0. Ganun din yan. So, 0. Check the condition. So, true. Print na star. Tas modify uli. Magiging 1 na. Check the condition. True. So, hanggang maging 4 yon. So, magpiprint ka pa rin. Ganun pa rin. Ganun din yung process. So, lang natin para hindi tayo matagalan. So, 4. So, na-output na natin tong 5 star. So, sabihin mo, modify na yung current value, which is yung 4 is dadagdagan ng 1. So, 5. So, check the condition kung si K ba is less than or equals pa sa 4. So, false na. Since nag-false, ito na magra-run itong kasunod na code, which is yung console.write line. So, ito. So, yan. So, since natapos na to, mag-increment na yung, mag-modify na yung ating outer loop. So, madagdagan to ng isa. So, 3. Then, check the condition kung si I ba is less than sa 3. So, 3 less than 3 is false. Since nag-false na to, wala na to, tigil na to. Hindi na magkaroon to nasa loob nito. Kahit pa sabihin natin na re-reset yan, yung value. So, it doesn't matter kasi nag-false na tayo dito. Since nag-false na tayo dito, stop na yung loop. Stop na yung program since wala naman na tayong kasunod na code dito. So, yun lang. So, let's check kung yun ba yung magiging output kapag ang in-enter na user is 3. So, yan. Let's check. So, yan. As you can see. So, try natin tanggalin to. Baka kayo nalilito pa. Yan. So, yan. Ganyan yung nag-print kanina sa console. So, yun lang. So, hope na may natutunan kayo. Thank you.